Mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik pong muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ngayon po, binabaha po ang ating bansa, di po ba? Grabe po ang tubig, pagbaha. At hinahanap po natin ang proyekto ng gobyerno, di ba? Lalong-lalo po yung mga pinagmamalaki po na natapos na. Yung 5,500 flood control. Ayan po mga tambay. Sumagot naman po ang DPWH. Ang DPWH po na si Secretary Manuel Bonoan ay sumagot po mga tambay na malaki daw po at may naitutulong daw po ang flood control project ng pamahalaan. Mga kabayan, kahit po tayo nilulubog sa baha, ay meron daw pong malaking tulong ito. Ayon po kay Secretary Manuel Bonoan. Pakinggan po natin ang balita, mga tambay. Ibang klase po si Secretary. Based on what we're experiencing right now, parang hindi eh. Diba? Considering the amount na inalot for that project, parang hindi siya effective. Patuloy na nararanasan ang matitinding pagbaha sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ayon kay Mark na taga Montalban, Rizal at nasa Maynila ngayon para pumunta ng ospital, hindi ramdam ang pagbabago sa sitwasyon ng baha sa bansa. I've heard we have flood control projects, pero parang hindi siya effective, no? Ganito rin ang sentimiento ni Andre na tuloy sa trabaho kahit masama ang panahon. Hassle kasi nga baha, kasi syempre may risk ng sakit ng magkasakit lalo na leptospirosis tapos syempre hindi sure kung makakasakay ba or what, kung may bigyan, pero kailangan. Maging ang mga estudyanteng ito, pansin na may kailangan pang ayusin, partikular na sa Taft Avenue para mabawasan ang bilis ng pagtaas ng tubig. Kailangan kasi ng paano yung drainage, parang factory din. Ngunit ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, simula nung magsagawa ang pamahalaan ng mga flood control project noong 2022, malaki na ang naging bentahe nito sa iba't ibang komunidad. I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na sinagagawa namin are providing immediate relief. Dito sa lungsod ng Maynila, mayroong isnos. Yan mga tambay, maniwala po tayo kay Secretary Bonoan, mga tambay, kay Manuel Bonoan ng DPWH. At yan po, kaya wag po kayo masyadong nagrereklamo na ang flood control ay hindi po nakakatulong. Napakarami na pong tulong ayon po kay Secretary Bonoan ang flood control project po ng ating gobyerno. At yan po ay napakalaki po ng ginagastos po dyan. Mula po noong 2022 na inumpisahan po nila yan, hanggang ngayon po 2025 ay gumagastos na po umano ang ating taxpayer, ang mamamayang Pilipino. Gumagastos na po dyan na humigit kumulang na 1 billion a day. 1 billion a day ang ginagastos mula po nung inumpisahan po nila umano yung project na yan. At grabe po, ito pong taon na ito, pinrajikan, may pondo pong napalaki niya. Ito pong 2025, ay may pondo pong napakalaki po ang DPWH, lalo-lalo po ang dito pa lang po sa flood control. Mga kabayan, tingnan po natin yung pinondo po. Kaya po wag tayong magtataka at wag po tayong maghahanap ng flood control. Na overwhelming lang tayo dyan, mga tama. Ito po, grabe po. Pakinggan po muna natin yung sinabi ng Pangulo na yung flood control, nandiyan lang yan. Nakakatulong yan eh. Pakinggan po natin ang Pangulo. Mr. President, maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelmed lang. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naghahanap kung nasaan ang mga flood control project ng pamahalaan na inaasahan sana na makatutulong upang hindi gaano tumaas ang mga pagbaha sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region at malaking bahagi ng Calabarzon Region.
But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang na-overwhelm ang flood control natin. May flood control. Oh, yan. May flood control na overwhelm lang, mga kabayan. Huwag kayo masyadong naghahanap ng flood control. Meron! Kaya nga sabi ng DPWH, malaking tulong na ang flood control, lalong-lalo po sa nangyayari po sa ating bansa, na halos buong bansa po ay nalulubog po sa bagyo o sa baha. Paniwalaan po natin ang Pangulo. Ganon din ang DPWH natin na si Secretary Manuel Bonoan, mga tambay. Maniwala po ang mga Pilipino sa ganyan, mga tambay. Ito naman po yung binadget naman po ng Kamara at Senado sa flood control, mga kabay, sa proyekto po ng gobyerno. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa ng mga flood control. Nandiyan ang mga flood control na overwhelm lang. Why is it that the budget for flood control is bigger than the budget of the Department of Agriculture or the agriculture sector as a whole? The budget of the agriculture sector as a whole is 181 billion. The budget for flood control, an item in the DPWH budget, is 255 billion. It's bigger than the budget of the DSWD. It's bigger than the budget of the Department of National Defense. The only department the flood control item in the DPWH budget beats would be DepEd, DPWH itself, DOH, and DILG. The fifth biggest allocation, not even a department, is flood control. No, wag na kayo magtaka. Sinabi na nga ng Pangulo wag lahan dyan ang flood control. Wag niyong hanapin. Lahan dyan. Lahan dyan. Hindi nawawala ang flood control na proyekto na natapos na yung 5,500. Lahan dyan, mga kababayan. At yan din po sinasabi ni DPWH sa Secretary Manuel Bonoan. Ang flood control ay nahan dyan. Matagal na pong nakakatulong ang flood control. Since 2022 pa, mula nung sila umupo, hanggang ngayon po, 2025. Dire-diretso pong nakakatulong ang flood control, mga kababayan. Ayon po kay Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Huwag na kayong magreklamo. Huwag na tayong magreklamo. Mga kababayan, paniwalaan po natin ang mga nanunungkulan sa ating bansa katulad ng Pangulo. Huwag tayo ma-overwhelming tayo. Huwag, hindi natin kailangan. Basta tanggapin natin ang tanggapin ang mga paliwanag nila. Maniwala tayo sa kanila. Lalong-lalo sa ating Pangulo na ang mga proyekto nila ay kapaki-pakinabang katulad ng flood control. Ganon din ang sinasabi ng isang sekretary ng DPWH. Magpasalamat tayo sa kanila sa napakagagandang proyekto po nila na tayo nakikinabang ngayon. Kaya nga nilulubog tayo sa tubig at baha. Nilulubog tayo. Yung tubig po. Grabe. Pero may solusyon naman po ang Pangulo dyan. Di po ba? Pagka po hinanap natin ang flood control na nahan dyan, may solusyon pa rin po ang ating Pangulo. Ano po solusyon? Ipunin natin na ipunin ang tubig. At pagdating ng tag-init, ay pakikinabangan natin ito. Hindi po ba? Bakit natin hindi sundin ang Pangulo na mag-ipon na tayo ng mga tubig baha sa ating mga tahanan at nang makatulong po dito sa malawakang pagbaha sa ating bansa? Solusyon po rin ng Pangulo yan na kailangan natin mag-ipon. Ipunin natin ang tubig baha para kung dumating naman ang tag-init ay pakinabangan natin ito. At pwede po natin ito dalhin sa Malacanang. Kung masyado na pong maraming tubig tayong naipon sa ating mga tahanan, yung mga sobra-sobra pong tubig ng baha, ay pwede po natin dalhin sa Malacanang umano at doon po natin iimbak para po sa tag-init ay magamit po natin ito. Lalong-lalo po pwede pong gamitin ito ng ating mga magsasaka at pwede rin pong gamitin ito ng mga ibang farmer na pwede lang gamitin ito pandilig. At pwede rin pong inumin ito. Pwede rin pong inumin. Dahil ang Pangulo ay uminom po nang galing po sa tubig baha. Dahil na-filter naman daw po. Na-filter. Meron naman daw pong pang-filter ang DSWD.
Hindi po ba mga tambay? Kaya po dito po sa pamahalaan po, mula po nung pumasok ang pamahalaan ng Binagoongang Pilipinas, hindi po sila marunong magsinungaling. Lahat po ng trabaho po nila ay nagagampanan po nila ng tama. Hindi po nasasayang ang pera ni Juan de la Cruz. Hindi rin po nasasayang ang mga inutang po natin na baon po tayo sa utang. Hindi po nasasayang yan. Basta maniwala po tayo sa ating Pangulo na ang mga proyekto po niya, katulad ng 5,500 na flood control, ay nahandyan lang po yan. Nahandyan lang po yan sa mga sulok-sulok. Hindi lang po natin nakikita. Nahandyan lang po yan, mga kababayan. Pag po wala ng baha, mararamdaman po natin yung flood control ng Pangulo. Pag wala na pong baha, gumana na po. Gumana na ang flood control. Pag wala ng baha, ganon po kagaling, mga kababayan, yung flood control. Huwag po kayong ma-overwhelming. Huwag po. Yung flood control ng Pangulo at ng DPWH ay gumagana po yan. Matagal na po nakakatulong yan. Hintayin nyo lang pong mawala ang baha sa ating mga lugar, sa ating mga syudad, sa ating mga barangay. Hintayin lang po natin mawala. Pag nawala na po yan, ibig sabihin nun, gumagana po ang flood control ng pamahalaan, yung mga proyekto pong natapos nila. Kaya po wag po tayong mag-alala. Yung pera po na inutang natin, na sila po ang humawak, sila ang gumastos, wag po tayong mag-alala. Sulit na sulit po, mga kabayan. Sulit. Basta maniwala lang po tayo dito sa dalawang taong gobyerno. Isang sekretary na si Manuel Bonoan at isang pangulo na binoto po ng mga Pilipino. Maniwala po tayo sa kanila. Nahandyan lang yan. Hindi umaalis ang flood control. Ang nawawala at umaalis, ang pera ng bayan. Yan po ang katotohanan. Ang flood control, nahandyan lang daw po at nakakatulong, sabi ni Secretary Bonoan. Ang nawawala lang po ay ang pera ng bayan. Pero ang flood control daw po ay nakakatulong at nahandyan. Mga kababayan, unbelievable. Maniwala na lang tayo ng maniwala sa sinasabi nila. Ganun po ba? Ganun na po ba katangat, kabobo mga Pilipino? Sa lahat ng sasabihin ng mga nanunungkulan sa atin, ng mga sekretary, katulad dito, sekretary ng DPWH, maniniwala na mga Pilipino na walang investigasyon? At maniniwala na rin tayo sa Pangulo na nahandyan ang kanyang flood control? Maniniwala na lang po tayo na walang investigasyon? Ganun po ba? Unbelievable. Kaya nga po na nagkakapagtataka yung mga mambabatas natin, yung mga mambubutas, umano, wala po silang nakita ni isa. Wala po silang nakita ni isa. Senado, Kongreso, yung majority po dyan. Wala po silang nakita ni isa na dapat imbestigahan korupsyon. 3 taon, wala. Ganyan po katindi ang gobyerno po natin ngayon. Nagsasabwatan umano, lalong-lalo po pagdating yata sa korupsyon. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang pahayag po ng DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga tambay. Wag na kayong magreklamo. Pati ang Pangulo, wag na kayong magreklamo. Wag na kayong maghanap ng flood control. Nahandyan lang yan. Nahandyan lang yan. Hindi nawawala yan. At ganun din ang pahayag ng Secretary. Wag na kayong magreklamo. Matagal nang nakakatulong sa bansa ang mga flood control na proyekto ng gobyerno. Noong 2022 pa, pag-upo nila, nakakatulong na. Hindi po ba? Ayon sa kanila. Kaya nga sinasabi natin kung ang kulog at kidlat ay tatama lang sa kanila, matagal na po silang tinamaan umano. Hindi po ba? Ibang klase po itong mga tao na ito. Kayang-kaya nilang lukuhin, gaguhin ang kanilang mga sarili. Dahil po sa pakinabang. Hindi po ba? Kayang-kaya nilang gaguhin at lukuhin ang kanilang mga sarili dahil po sa pakinabang. At syempre, pakapalan na lang po ng muka. Pakapalan. Kailangan po kasi makapal ang mukha mo Hindi po ba? Thank you po. Sana gusto po ng ating tambayang makabayan.
Sa mga nagla-like, share, and subscribe, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At syempre po yung dasal at panalangin po. Huwag po natin kalimutan mga kababayan na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President. At ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po ang kanyang kalusugan. Ang buhay po ay madugtungan pa po. At syempre po malayo sa kapahamakan. At makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At muli po mga kababayan, sa muli po, ingat po tayo mga kababayan. At wag na po tayo maghanap ng flood control. Nandiyan lang po yan, mga kabayan. Maraming salamat po. Ingat po. Paalam. Bye-bye.